Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, maagang nagigising ang mga tandang at ang hamog ay parang alaalang ayaw umalis. Doon nakatira si Lola Shun, isang matandang nagtitinda ng gulay at tinapay sa palengke gamit ang kanyang lumang basket. Isang basket na tila walang halaga, ngunit may dala palang hiwaga ng kabutihan. Sa bawat hakbang ng kanyang tsinelas sa putikang daan, bitbit niya hindi lang ang paninda, kundi ang puso niyang handang magbahagi kahit wala na siyang itira sa sarili. Bawat umaga, makikita si Lola Sion na naglalakad sa makitid na daan, dala ang basket na pinagtakpi ng lumang kawayan. Sa loob nito, ilang pirasong saging, kamote at tinapay na siya mismo ang nagluto. Madalas siyang salubungin ng mga batang gutom sa kanto. "Lola, may tinapay po ba kayo?" Tanong ng batang si Rico, isang ulilang na nakatira sa ilalim ng tulay. Ngumiti si Lola at iniabot ang huling piraso ng tinapay. "Sa'yo na, iho. Mas masarap ang tinapay kapag nakikitang may ngiti kang kasama." Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, tuwing nagbibigay si Lola, hindi nauubos ang laman ng basket. Isang gabi habang umuulan at bumabagyo, may kumatok sa kanyang kubo. Si Mang Tano, isang matandang pulubi. "Lola, kahit konting pagkain lang po." Basang-basa at naminginig. Inabot ni Lola ang basket at gaya ng dati, puno pa rin ito kahit binigyan na niya si Rico kaninang umaga. Nagtaka siya. Tinignan niya ang loob. May mga bagong tinapay, mainit at mabango. "Panginoon," bulong ni Lola, "paano nangyari ito?" Mula noon, araw-araw siyang namimigay. Sa mga batang palaboy, sa mga inang pagod, sa mga magsasakang walang ani. At tuwing may magpapasalamat, sinasabi lang niya, "Huwag sa akin, anak. Sa kabutihan mo ring nagmula ang biyaya." Ngunit may isang kapitbahay, si Aling Menchi, na naiinggit. Bakit parang hindi nauubos ang paninda ni Lola? May itinatago ba kaya siya? Isang gabi, sinundan niya si Lola sa gubat kung saan madalas itong nagdarasal. Doon niya nakitang inilapag ni Lola ang basket sa tabi ng punong mangga at nagpasalamat sa Diyos. Kinabukasan, ninakaw ni Aling Menchi ang basket. Ginamit niya ito sa pagbebenta ng prutas. Ngunit pagdating ng hapon, natuyo lahat ng laman, nabulok at nawala. Nang ibalik niya ang basket, umiiyak siya. "Lola, patawarin niyo ako. Nais kong maranasan din ang kabutihan ninyo." Ngumiti si Lola, nilapitan siya at iniabot ang kamay. Hindi sa basket ang hiwaga, hiha. Nasa puso ng nagbibigay. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng ibinigay, kundi sa kabuuan ng pusong nagbigay. Ang biyaya ay hindi galing sa mahiwagang basket, kundi sa kabutihang walang hinihintay na kapalit.